Alam ko nilalagyan ng tubig. Time 1 hour. 1 hour. Yan, tapos basahan kita, mama. Basahan kita. Kasi tayo kay 1. 1, 1, 2, 3. Ang unang sulat ni Juan. Panimula. Ang unang sulat ni Juan ay may dalawang pangunahing layunin. Hikayatin ang mga mababasa na mamuhay na may pakikipag-isa sa Diyos at sa kanyang anak na si Jesucristo. At babalaan sila laban sa pagsunod sa maling turo. Ang turong ito ay nababatay sa paniniwala na masama ang daigdig at si Jesus na anak ng Diyos ay hindi talagang tao. Sinasabi ng mga gurong ito na dapat maging malaya ang tao at sa anumang kaugnayan sa daigdig na ito para maligtas. Itinuturo rin nila na ang kaligtasan ay walang kaugnayan sa moralidad o sa pag-ibig sa kapwa. Bilang pagsalungat sa turong ito, malinaw na sinabi ng sumulat na si Jesucristo ay tunay na naging tao. Binigyan din niya na kailangang mag-ibigan ang lahat na nanalig kay Jesus at umiibig sa Diyos. Nilalaman. Panimula 1 verse 1 to 4. Liwanag at kadiliman 1 verse 5 to 2 verse 29. Mga anak ng Diyos at mga anak ng Diablo 3, chapter 1 to 24, katotohanan at kamalian. 4, chapter 1 to 6, ang tungkulin ng pag-ibig. 4, chapter 4, verse 7 to 21, pananampalatayang nagtatagumpay. 5, chapter 1 to 21, ang salita na nagbibigay buhay. Sumusulat kami sa inyo tungkol sa Kanya, na sa simula pa'y siya na ang salita na nagbibigay buhay. Narinig namin siya at nakita. Napagmasdan at nahipo ng aming mga kamay, nahayag ang buhay. Nakita namin siya at pinatotohanan na sa inyo, at ipinangangaral namin sa inyo ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama, at nahahayag sa amin. Ipinahayag nga namin sa inyo ang aming nakita at narinig, upang makasama namin kayo sa pagkikiisa sa Ama at sa Kanyang Anak, na si Jesucristo. Sinusulat namin ito upang malubos ang ating kagalakan. Ang Diyos ay ilaw. Ito ang aming narinig sa Kanyang Anak, at ipinahahayag namin sa inyo ang Diyos ay ilaw, at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi natin tayo'y kaisa niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo nagkakaisa at nililinis ang dugo ni Jesus na Kanyang Anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadayat natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan, sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Si Kristo ang tagapamagitan. Verse 2 ay 1, chapter 2, verse 1 to 6.
Si Kristo ang tagapamagitan. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. At iyay si Yesu Kristo, ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog na ipagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Nakatitiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing, nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang tumutupad sa salita ng Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Diyos ay umiibig sa Kanya ng wagas. Ganito natin nalalamang tayo na sa Kanya. Ang nasasabing nanatili siya sa Diyos ay dapat mamuhay tulad ng pagkapamuhay ni Jesucristo. Ang bagong utos. Ang minamahal, hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na nasa inyo na simula pa. Ito'y ang salitang narinig na ninyo. Gayunman, maituturing na isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, bago sapagkat napapawi na ang kadiliman at lumiliwanag na ang tunay na ilaw. Ang katotohanan nito ay nasaksihan sa buhay ni Kristo at nakikita rin naman sa atin. Ang nagsasabing siya ay nasa liwanag, ngunit napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Ang umiibig sa kanyang kapatid ay nanatili sa liwanag at walang panganib na mabulis siya sa kasalanan. Ngunit ang napupuot sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman pa. Lumalakad siya sa kadiliman at hindi nalalaman ang kanyang patutunguhan, sapagkat binulag ng kadiliman. Sumusulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatatawad na ang inyong mga kasalanan. Alang-alang kay Kristo, sumusulat ako sa inyong mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na simula pa siya na. Sumusulat ako sa inyong mga kabataan sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinusulat ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya. Nasa simula pa siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo, nanatili sa inyong salita ng Diyos, at tinalo ninyo siya, ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat na nasa sanlibutan ang nakapupukaw sa masamang kita ng laman. Ang mga nakatutukso sa paningin at ang karangayaan sa buhay ay hindi nagmumula sa Ama kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mamumuhay magpakailanman. Ang Antikristo. Mga anak, malapit na ang wakas. Tulad na narinig ninyo, darating ang Antikristo. Ngayon nga'y marami nang lumitaw na mga Antikristo, kaya't alam nating malapit na ang wakas. Bagamat sila'y dating kasamahan natin, hindi natin tunay na kaisa ang mga taong yun, sapagkat kung sila'y tunay na atin, nanatili sana silang kasama natin. Ngunit umalis sila, kaya't maliwanag na silang lahat ay di tunay na atin. Ngunit ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu, at dahil dito, kayong lahat ay may pagkaunawa. Sumusulat ako sa inyo, hindi dahil sa di ninyo alam ang katotohanan. Alam ninyo ito at alam din ninyo na walang kasinungalingan nagmumula sa katotohanan. Sino nga ang sinungaling? Hindi ba ang tumatangging si Jesus, ang Kristo? Ito nga ang Antikristo, ang ayaw kumikilala sa Ama at sa Anak. Ang di kumikilala sa Anak ay di rin kumikilala sa Ama. Kapag tinanggap ni Numan ang Anak, pati ang Ama isa sa Kanya. Pagkaingatan ninyo sa inyong puso ang narinig ninyo sa simula pa. Kung gawin ninyo ito, manatili kayo sa Anak at sa Ama. At ito ang pinangako sa atin ni Kristo, buhay na walang hanggan. Ang isinusulat ko sa inyo ay tungkol sa mga nagnanasang magligaw sa inyo. Ang Espiritu ay pinagkaloob na ni Kristo sa inyo. At habang siya ay nanatili sa inyo, hindi na kailangan turuan kayo ni Numan. Ang Espiritu ang nagtuturo sa inyo sa lahat ng bagay. At totoo ang ituturo niya. Hindi ka sinungaling. At tulad ng itinunuro ng Espiritu, manatili kayo kay Kristo. Kaya nga mga anak, manatili kayo sa Kanya upang maging panatag ang ating loob sa muling pagparito niya. At hindi tayo mahiya sa Kanya sa araw na iyon. Kung alam ninyong si Kristo matuwid, dapat din ninyong malaman ang bawat gumagawa na matuwid ay anak ng Diyos. Mga anak ng Diyos. 1 chapter 3 verse 1 to 18. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos. At iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga kasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos.
Mga minamahal, sa ngayon, tayo mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin sa pagparitong muli ni Kristo, tayo matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't sino mang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya ay malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan. At siya'y walang kasalanan. Ang nanatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino man nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakilala sa Kanya. Mga anak, huwag kayong padaya kanino man. Ang sino mang gumagawa ng matuwid ay matuwid katulad ni Kristo. Ang nagpapatuloy sa pagkakasala ay kampo ng dyablo, sapagkat sa simula pa ay gumagawa na ng kasalanan ang dyablo, at naparito ang anak ng Diyos upang wasakin ang mga gawa ng dyablo. Ang tinanggap ng Diyos bilang anak niya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala, sapagkat siya ay may bagong buhay na galing sa Diyos. Ang yaman ang Diyos ng Ama niya, hindi siya maaaring magpatuloy sa pagkakasala. Dito makikilala kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang mga anak ng dyablo. Ang sino mang hindi gumagawa ng matuwid at hindi umiibig sa kanyang kapatid ay hindi anak ng Diyos. Mag-ibigan tayo. Ito ang aral na narinig na ninyo. Sa simula pa, mag-ibigan tayo. Huwag tayong tumulad kay Cain. Siya'y anak ng dyablo, pinatay niya ang kanyang kapatid. Bakit? Sapagkat masasama ang kanyang gawa, ngunit matutuwid ang gawa ng kanyang kapatid. Kaya mga kapatid, huwag kayong magtaka kung kinapupuotan kayo ng sanlibutan. Nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan, sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nanatili sa kamatayan. Mamamatay tao ang napupuot sa kanyang kapatid, at nalalaman ninyong ang buhay na walang hanggan ay wala sa mamamatay tao. Dito natin nakikilala ang tunay ng pag-ibig. Inialay ni Kristo ang kanyang buhay dahil sa atin. Dapat din nating ialay ang ating buhay dahil sa mga kapatid. Kapag nakita ng sino mang may kaya sa buhay ang kanyang kapatid na nangangailangan at hindi niya ito tinutulungan, paano niya masasabi siya may isibig sa Diyos? Mga anak, huwag tayong umibig sa pamamagitan ng salita o wika lamang. Ipakita natin ang tunay na pag-ibig sa pamamagitan ng gawa. Panatag ang kalooban sa harapan ng Diyos. Dito natin makikilalang tayo na sa panig ng katotohanan at matatahimik ang ating budhi sa harapan ng Diyos. Sakali mang tayo usigin niyon, sapagkat ang Diyos ay higit sa ating budhi. At alam niya ang lahat ng bagay. Mga minamahal, kung hindi tayo inuusig ng ating budhi, panatag ang ating loob na makalalapit sa Diyos. Tinatanggap natin ang anumang ating hingin sa Kanya, sapagkat sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Itong Kanyang utos, manalig tayo sa Kanyang anak na si Jesucristo at mag-ibigan gaya ng inuutos ni Kristo sa atin. Ang sumusunod sa mga utos ng Diyos ay nanatili sa Diyos at nanatili naman sa Kanya ang Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritong ipinagkaloob niya sa atin ay nalalaman natin na nanatili siya sa atin. Ang Espiritong mula sa Diyos at Espiritong mula sa Antikristo. Chapter 4, verse 1 to 6. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ng bulag propeta ang lumilitaw sa sanlibutan. Ito ang pagkakilanlan kung sino ang kinaroonan ng Espiritu ng Diyos. Ang nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao ang siyang kinaroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Subalit, ang hindi nagpapahayag ng gayon tungkol kay Jesus ay hindi kinaroonan ng Espiritu mula sa Diyos. Ang Espiritu ng Antikristo ang nasa Kanya. Nasabi na sa inyong itong darating at ngayon nasa sanlibutan na. Mga anak, kayong sa Diyos ay pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa mga sanlibutan. Sila sa sanlibutan, kaya't mula sa sanlibutan ang itinuturo nila, ang nakikinig sa kanila ang sanlibutan. Ngunit tayong sa Diyos, ang sinumang kumikilala sa Diyos ay nakikinig sa atin. Ngunit hindi nakikinig sa atin ang sinumang hindi sa Diyos. Sa ganito nga natin nakikilala ang Espiritu, sa ganitong ang katotohanan at Espiritu ng kamalian. Ang Diyos ay pag-ibig. Chapter 4, 7 to 21.
Mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang suguin niya ang kanyang buktong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa iniibig natin ang Diyos, kundi tayo inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa pagpapatawad ng ating mga kasalanan. Mga minamahal, yamang gayon, kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Dapat din tayong mag-ibigan. Walang taong nakakita sa Diyos kailanman. Ngunit kung tayo nag-ibigan, nasa atin siya at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman nating nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang espiritu. Nakita namin at pinatotohanan ng sinugo ng Ama ang kanyang anak bilang tagapagligtas ng sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay natili sa Diyos at ang Diyos naman ay natili sa kanya. Nalalaman natin at pinananaligan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpatuloy na umiibig ay natili sa Diyos at natili naman sa kanya ang Diyos. Ang pag-ibig nagiging ganap kung hindi natin kinatatakutan ng araw ng paghukom sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. Walang kalakip na takot ang tunay na pag-ibig sapagkat pinapawi ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Hindi paganap ang pag-ibig ng sinumang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. Tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umiibig sa atin. Ang nagsasabing iniibig ko ang Diyos at napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. Kung yaong kapatid na kanyang nakikita ay hindi niya maibig, paano niya maibig ang Diyos na hindi nakikita? Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat din umiibig na sa kanyang kapatid. Napagtagumpayan natin ang sanlibutan. Chapter 5, verse 1 to 5. Napagtagumpayan natin ang sanlibutan. Inaaring mga anak ng Diyos ang sumampalatayang si Jesus, ang Mesaya at sinumang umiibig sama ay umiibig din sa mga anak. Ito ang palatandaang iniibig natin ng anak ng Diyos kapag iniibig natin ang Diyos at tinutupad ang kanyang mga utos. Sapagkat ang tunay na umiibig sa Diyos ay yaong tumutupad ng kanyang mga utos at hindi naman mahirap sundin ang kanyang mga utos sapagkat napagtagumpayan ng bawat anak ng Diyos ang sanlibutan at nagtatagumpay tayo sa pamagitan ng pananampalataya. Sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumampalataya, si Jesus na anak ng Diyos. 1 Juan 5 verse 6 to 12. Ang patotoo tungkol kay Jesucristo. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, binautismuhan sa tubig, nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang binautismuhan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu na nagpapatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpapatotoo, ang Espiritu, ang tubig at ang dugo. At nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamagitan ng kanyang anak. Ang pinanahanan ng anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinanahanan ng anak ng Diyos. Ang buhay na walang hanggan. 1 Juan 5 verse 13 to 21. Ang buhay na walang hanggan. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Hindi tayo nag-aatubiling lumapit sa Kanya sapagkat alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin na naayon sa Kanyang kalooban. Yamang alam natin dinirinig nga niya tayo, alam din natin ibinibigay niya ang hinihiling natin sa Kanya. Natin sa Kanya. Kung nakikita ninyo man na ang kanyang kapatid ay gumagawa ng kasalanang di hahantong sa kamatayang espiritual, ipinanalangin niya ang kapatid na iyon at ito'y bibigyan ng bagong buhay.
Ito'y para sa mga kapatid na kasalanan ay hindi hahantong sa kamatayan spiritual. May kasalanang hahantong sa kamatayan spiritual at hindi ko sinasabing idalangin ninyo ang sinumang gumagawa nito. Ang lahat ng gagawa hindi matuwid ay kasalanan. Ngunit may kasalanang hindi hahantong sa kamatayang espiritual. Alam natin, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala sapagkat iniingatan sila ni Jesucristo at hindi sila maaring hanhin ng Diablo. Alam natin tayong anak ng Diyos at ang mga buong sanlibutan ay nasa kapangyarihan ng Diablo at nalalaman natin na parito ang anak ng Diyos at binigyan niya tayo ng pag-unawa upang makilala natin ang tunay na Diyos at tayo na sa tunay na Diyos sa kanyang anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Mga anak, lumayo kayo sa mga Diyos-Diyosan. That in. Tapos na. Sa Juan naman tayo. Juan, ikalawang sulat ni Juan. Mamaya ulit, mama. Ay, konti lang pala to. Basahin ko na nga. Ikalawang sulat ni Juan. Panimula. Ang ikalawang sulat ni Juan, sinulat ng matanda para sa mga hinirang ng bilang at sa kanyang mga anak. Nangangahulugang marahil ng iglesia lokal at mga kaanib nito, ang maikling mensahe ay isang panawagan na mag-ibigan. Babala rin ito laban sa mga bulaang guro. Nilalaman. Panimula 1 to 30 ang ang higtan ng pag-ibig. 4 to 6 babala laban sa maling turo. 7 to 11 pangwawakas. 12 to 13 mula sa matatanda, sa hirang na ginang at sa kanyang mga anak na tunay na mahal sa akin, at hindi lamang sa akin kundi sa lahat din ng nakikilala ng katotohanan, alang-alang sa katotohanan na sa atin at sa atin magpakailanman. Ipagkakaloob sa atin ng Diyos Ama at ni Jesucristong anak niya ang paglingap, habag at kapayapaan sa pamamagitan ng katotohanan at pag-ibig. Ang katotohanan at ang pag-ibig. Labis kong ikinagagalak na makitang mamumuhay ayon sa katotohanan ang ilan sa inyong mga anak, alinsunod sa utos sa atin ng Ama. At ngayon, ginang, ako'y may hihilingin sa iyo. Hindi isang bagong utos ang isinusulat ko sa inyo, kundi ang dating utos na sa simula pa'y nasa atin na. Mag-ibigan tayong lahat. Ito ang utos na ibinigay sa inyo noon pang una. Mamuhay kayo ayon sa pag-ibig at ito ang kahulugan ng pag-ibig na binabanggit ko. Mamuhay ayon sa utos ng Diyos. Sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga mandaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo naging tao. Ang gayong mga tao ay mandaraya at antikristo. Mag-ingat nga kayo upang huwag mawala ang inyong pinagpaguran, kundi lubusan ninyong kamtan ang gantimpala. Ang hindi nanatili sa turo ni Kristo, kundi nagdaragdag dito, ay hindi pinananahan ng Diyos. Sinumang nanatili sa turo ni Kristo ay pinahanan ng Ama at ng Anak. Sinumang dumating sa inyo na ibang turo ang dala, ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Huwag ninyong batiin sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kaisa niya sa masamang gawain. Panghuling pananalita. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi nasulat. Sa halip nito ay ako'y umaasang makapaparian at makausap kayo ng harapan upang malubos ang ating kagalakan. Kinukumusta ka ng mga anak ng iyong kapatid na babae, na hirang din tulad mo. Ang ikatlong sulat ni Juan, panimula. Ang ikatlong sulat ni Juan ay sinulat ng matanda para kay Gayo, isang leader ng iglesia. Pinupuri niya si Gayo dahil sa pagtulong sa ibang Kristiyano at binabalaan ito na mag-ingat sa taong nangangalang Diotrephes. Nilalaman, panimula 1 to 4, pinuri si Gayo 5 to 8. Tinuligsa si Diotrephes 9 to 10. Pinupurihan si Demetrio 11 to 12. Pangwakas 13 to 15. Mula sa matanda kay Gayo na pinakamamahal kong kaibigan. Mahal kong Gayo, idinadalangin kong ikaw sana'y nasa mabuting kalagayan at malusog ang pangangatawan tulad ng alam kong mabuting kalagayan ng iyong buhay espiritual. Tuwang-tuwa ako nang dumating ang ilang kapatid at ibinalitang ikaw ay tapat sa katotohanan at talagang mamumuhay ayon dito. Wala nang higit na makapagpapaligaya sa akin kaysa marinig ang balitang namumuhay ayon sa katotohanan ng aking mga anak. Pinuri si Gayo. Mahal kong kaibigan, ang iyong paglilingkod sa mga kapatid kahit hindi mo kilala ay nagpapatunay na tapat ka. Nagpatotoo sila sa iglesia, tinitungkol sa iyong pag-ibig, at lalong mabuti kung matulungan mo sila sa kanilang paglalakbay gaya ng nararapat sa mga lingkod ng Diyos, sapagkat pumayo sila sa ngalan ni Kristo at hindi tumatanggap ng anumang tulong sa mga di kumikilala sa Diyos.
Dapat natin silang tangkilikin upang tayo makatulong sa pagpapalaganap ng katotohanan. Si Diotrephes at si Demetrio. Sumulat ako sa iglesia, ngunit hindi ako pinakinggan ni Diotrephes, na ang hangad ay siya ang kilalang ninyong pangunahin. Kaya't pagpariyan ko, uungkatin ko ang lahat ng ginawa niya. Ang mga kasinungalingan sinabi niya laban sa amin at hindi pa siya nasisiyan doon. Ayaw na niyang tanggapin ang mga kapatid na dumarating ay inahadlangan pa niya at itinitiwalag sa iglesia. Ang mga umiibig tumanggap sa mga iyon. Mahal kong kaibigan, huwag mong tularan ang masamang halimbawa kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay anak ng Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakakita sa Diyos. Mabuti ang patotoo ng lahat tungkol kay Demetrio. At ang katotohanan ay napapatotoo rin ng ganyan. Yan din ang aming patotoo. Alam mong totoo ang sinasabi namin. Pangwakas, marami pa sana akong sasabihin sa iyo, ngunit hindi nasusulat. Inaasahan kong magkikita tayo at magkakausap sa lalong madaling panahon. Kinukumusta ka ng ating mga kaibigang dinig. Kinukumusta mo rin ako sa ating mga kaibigan din. Sa bawat isa sa kanila. Tapos na. Tapos na yung Juan, ma'am. Mateo naman tayo. Basahin natin yung Mateo. Lahat ng Mateo. Ang mabuting magpilita ayon kay Mateo. Mamaya ulit na. Pagod na ako magbasa. Masakit. Hindi na masakit, no? Masakit na nalipat, no? Baba kita mamaya. Ilang minutes na lang. 30 minutes na. 30 minutes.